para mas maunawaan natin ng mas mabuti itong idea na to. Sabihin natin na itong si Frank at ikaw ay sumali ng iisang network marketing company. Tapos ang product na ibibenta nyo ay tubig na nasa baso. Okay? Tapos ang sabi ng owner ng company ay titignan niya sa inyong dalawa kung sino yung pinakamaraming maibibenta sa pinakamabilis na oras ng product na i-offer nyo. At yung product na ibibenta nyo, yung isang basong tubig, ay hindi dapat bababa ng 500 pesos. Yun kasi yung suggested retail price. So ngayon, si Frank, ang ginawa niya, pumunta siya sa mga subdivisions, pumunta siya sa mga offices, sa mga public places, sa mga matataong lugar, pinuntahan niya yung mga kaibigan at kamag-anak niya para i-alok yung 500 pesos na product na ino-offer nyo, yung tubig na nasa baso. Ang nangyari ngayon sa kanya, nakatanggap siya ng iba't ibang klaseng objections at rejections. Sabi sa kanya ng mga pinag-alokan niya, mahal naman yan, wala akong pera, mga ganon. Yung iba, pinagtawanan pa siya, etc. Kaya ngayon, itong si Frank ay frustrated sa bagong business niya. Samantalang ikaw naman, inisip mo muna ng mabuti kung sino yung mga tao na magiging willing bumili ng product na ino-offer mo. Yun nga, isang basong tubig sa halagang 500 pesos. Tapos, ang sunod na ginawa mo ay nagpunta ka ng disyerto. At inalok mo yung product na ino-offer mo, yun nga yung tubig na nasa baso, dun sa mga tao na 3 araw nang hindi umiinom ng tubig at uhaw na. Tingin mo, mabibenta mo ba ng mabilis yung product mo, yung tubig na nasa baso? Tingin mo kahit doblehin o triplehin mo yung presyo ng product na binibenta mo, ay bibili pa rin sila? Oo naman. Diba? Kasi may desire at needs nila yung product na ina-offer mo. At sa tingin mo, sino sa inyong dalawa ni Frank ang magkakaresulta at magiging successful sa bagong business na pinasok nyo? Alam ko na tong example na to ay medyo may pagkakuwela, medyo exaggerated. Pero yung point na gusto kong maintindihan mo ay yung kapag ang prospect na pinag-alukan mo ay yung may desire or may need na sa kung ano man yung ino-offer mo, hindi ka na mahihirapan na magbenta. Hindi mo na kailangan mag-convince, hindi mo na kailangan mang-hype, etc. This is the difference between old school approach and internet marketing. Imbis na ikaw yung kumakausap sa kung sino-sino para magkaroon sila ng desire sa product at opportunity mo, in this strategy, tatargetin mo ay yung may mga taong may desire na sa products at opportunity mo or sa offer mo. At sa kanila mo ilalagay o ipapakita yung offer mo. At kapag ganito yung ginawa mo, selling products and sponsoring people in your business will be much, much easier. Ang solusyon sa problema na lack of quality o laging hindi qualified o laging hindi interested yung mga prospect na nakakausap mo ay learning effective internet marketing strategies. Again, effective marketing ay kung paano mo ilalagay ang offer mo sa harap ng mga interesadong tao. Bigyan kita